Dalawang araw na sunod na nga na puro manok ang ulam namin. Aba, nagsasawa rin naman kami ano. Kaya ito, iba naman yung aking niluto. Itong recipe na ito ay masasabi ko na medyo may pagka-healthy naman kahit papaano. Sabi nga nila kung magluluto ka ng ulam, dapat ay may balanced diet. Paano ba yung sinasabi nilang may balanced diet? Siyempre kailangan may go, grow, and glow foods. Kung paano ko to ginawa, tara magluto na tayo. Salamat na agad sa mga puno ng talong na amin tanim. Ito nga at nagbigay na naman siya ng bunga sa amin. Malaking biyaya at malaking tipid kapag meron kang tanim sa mga bakuran nyo. Bali ang ginagawa ko pala dito sa ating talong ay tinatalupan natin. Tinatanggal natin yung balat gamit yung ating peeler. Kaya lang napaisip ako ano ba isasahog ko dito. So nagpunta nga ako sa aming rep tapos tinignan ko kung ano meron. Aba, meron nga pala ditong manok. At sa ikatlong pagkakataon nga ay ikatlong araw na ngayon na mag-uulam na naman po kami ng manok. Ang sabi ko ba naman kanina ay ikatlong araw na ay dapat iba naman. Paano nga ang gagawin? Ito na. So gagawin ko dito, lalaga ko muna yung talong tapos idedebo natin yung pitsyon ng manok. Akala ko ba naman hindi na manok yung ikatlong araw nung pala manok na naman. So isang paalala po ulit, yung mga buto po ng manok ay wag na wag niyo po itatapon. Ibalibag niyo po ulit sa loob ng freezer yan at yan po ay magagamit niyo kapag magpapakulo po kayo ng mga sabaw. So ang gagawin natin dito sa mga laman ng pitsyon ng manok natin, tatadtarin natin yan o gigilingin natin. Kung meron kayong gamit dyan na food processor, gamitin niyo na lang. Pero kung gusto niyo mag-exercise, sige lang, magtadtad kayo na magtadtad. Ganon din naman yung carrot, kung meron kayong food processor, gamitin nyo na lang. Pero kung gusto nyo talagang mag-exercise, sige, maggayat kayo ng maggayat hanggang sa mangawit kayo. Okay, nagbibiro lang naman at kung gusto mo nga talagang maggayat, sige, maggayat ka lang ng maggayat kasi yan ang magpapahusay sa'yo sa pagluluto. At dito nga sa isang mixing bowl, ilalagay na nga natin yung ating mga pinaggagayat, katulad ng ating karne ng manok, yung carrots at saka yung spring onion. Tapos timplahan lang natin yan ng mga asin, tapos lagyan din natin yan ng paminta, o kung gusto mong lagyan ng bechin, pwede rin, tapos lagyan mo na nga ng pampasarap, bahala ka na kung anong gusto mo. Tapos biyakan natin yan ng mga siguro 6 na pirasong itlog ay okay na. XL yung ginagamit kong itlog dito, pero kung gusto mo naman ay medium o kaya large, kung gusto mo makamura, yan nga lang, siguro gawin mo mga 7 o 8 itlog. Tapos haluin mo lang ng haluin para nga mag-incorporate na lahat ng kanyang mga sangkap na inilagay mo. At sa mga nanonood po sa oras na ito, maraming salamat po sa inyo. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Binabati ko rin po yung mga OFW po natin dyan. Mag-ingat po kayo kung nasaan man pong mga bansa kayo. So kapag nahalo mo na nga yan, itabi mo muna at tapos niyan, kunin mo na nga yung nilalaga mong talong at baka mamaya ay malusaw na. Sa paglalaga naman ng talong, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng oras kasi baka mamaya yung talong na nilalaga nyo medyo makunat-kunat ilaga. Meron kasi mga ganun. At meron din namang mabilis lang ilaga. So gamit yung ating tinidor, ipa-flatten lang natin itong mga nilaga nating eggplant. Pareho lang naman din kung paano kayo magtorta. So ako naman kasi, imbis na ihawin ko, nilaga ko lang. Alam nyo kung bakit? Wala akong uling ngayon kaya hindi ako nakapag-ihaw. Tapos gamit yung ating kutsaron o yung tinatawag na soup ladle, yan, lagyan mo na nga ng mixture na ating tinimpla kanina tapos ilagay mo sa plato at pirituhin mo. Nako, basic na basic lang to. At take note, mahina lang po yung apoy, wag niyo pong lalakasan at masusunog lang po agad yan, mahihilaw po yung mga manok. Para nga mabilis maluto, ang ginawa ko, tinakpan ko muna. Tapos yan, pagka medyo okay na, bilingin mo na nga. Ingatan mo lang yung pagbibiling at baka mamaya mawarak o masira. So pagka okay na, naluto na, hanguin mo na. Tapos patiktikin mo lang dun sa mga butas-butas yung lalagyan dyan para nga mawala yung mantika niyang sobra. At gawin lang natin ito ng paulit-ulit. Isalang lang natin hanggang sa maubos na nga. Ito nga yung pangalawang salang natin. Alam ko kayang-kaya nyo itong gawin at basic na basic lang. Ang kainaman lang dito may balanced diet na tayong ulam. So sa 3 minuto nga nakaluto na naman tayo ng ulam. Ito nga, hinango ko na. Tapos nga yan, tara na at kumain na tayo. Sana nga medyo nagutom ko kayo. Sana medyo natuwa kayo sa ating video ngayon. At kung umabot ka pa nga sa part ng video na ito, baka naman pwedeng i-like mo na yung ating video. Mag-comment ka na rin. At i-share mo na rin itong video na ito sa mga friends mo. At kung alang-aling oras mo naman ito napanood, payo ko sa iyo, uminom ka na lang muna ng tubig. At bukas na bukas, gayahin mo, magluto ka. Napakadali lang gawin, basic na basic. So ganun lang, napakadali lang. Maraming salamat sa inyo. So paano, bukas ulit, magluluto ulit tayo. Kita-kita lang tayo ha, huwag kayong aalis. I love you all.